Bata pa man ako, ay kakaiba na sa mga kapatid ko yung aking pag-uugali. Yun yung sabi ng karamihan. Lalong-lalo na ng nanay ko. Asal hayop raw kasi ako. Palagi nga niya akong pinapayuhan na bagu-baguhin ko na raw yung pag-uugaling asal hayop. Dahil baka mamaya, ayun pa yung maging dahilan ng ikapapahama ko. Isa pa, marami na raw yung nakakapunang mga kapitbahay sa ugali ko. Dinaig ko pa raw kasi yung Armalite kung magtatalak at halos umabot pa nga sa malayong kapitbahay yung boses ko noon. Ang palaging rason ko naman sa kanila, Sir Dan, ay wala akong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Kailanman ay hindi ko babaguhin yung ugali ko para i-please yung ibang mga taong ayaw naman sa pag-uugali ko. Ngunit hindi ko lubos sa kalaing pagdating ng araw ay magkakatotoo pala yung mga sinabi ng aking ina, Sir Dan. Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa masugid mong tagapakinig. Itago na lang po pala ninyo ako sa pangalang Melba. Nakatira dito sa Ormoc, Leyte. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari pa noong dekada 90. Isang pagkakataon noon, kasalukuyan akong naglalagay ng mga paninda sa munting tindahan ng nanay ko sa may talipapa. Nang sa hindi inaasahan, ay biglang nasagi ako ng isang ale na naging dahilan kung bakit nawalan ako ng balanse at natumba. Mabuti na lamang at naitukod ko yung aking bitbit na batsa na paglalagyan ko sana ng mga gulay. Kung kaya't hindi ako masyadong sumalampak sa lupa. Dahil sa nangyari, ay biglang nag-init yung aking ulo. Kaya sinigawan ko nga ng sinigawan yung ale. Sinabihan ko pa ito ng kung ano-ano at pinagmumura. Na napansin ko ngang namumula na yung mata ng ale na para bang maluluha na po ito. Ngunit ng mga sandaling yon, lalong kumulo yung dugo ko nang makita kong nanlilisik ang mga mata ng ale. At hindi inaalis yung pagkakatitig sa akin. Hapon na kasi ng araw na yon at pagod na ako sa trabaho. Isa rin yon sa naging dahilan kaya nag-init lalo yung ulo ko. Ano? Ikaw pa yung may ganang magalit ngayon? Ikaw na nga itong nakabangga sa akin eh. Ako pa ba yung pagmumukhain mong masama? Ang kapal naman ng mukha mo. Pabulyaw ko pang wika sa ale. Hindi naman umimik yung babae sa mga pinagsasabi ko at panduduro. Bagkus ay dahan-dahan itong tumalikod at naglakad na lang palayo. Hoy babae! Hindi pa ako tapos magsalita. Huwag mo akong talikuran. Pasigaw ko pang saad at hinablot yung kanyang braso. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang nawala ng balanse yung babae at agaran po itong sumalampak sa lupa. Sa galit na nararamdaman ko ay hindi ko ito tinulungan na makatayo at walang pag-alinlangang sinipa ko yung balding nasa gilid nito na naging dahilan ng pagtama ng balde sa tagiliran ng babae. Narinig ko pang parang napaigik ito at nakita kong ngumiwi ang kanyang mukha. Nahalatang nasaktan po ito sa aking ginawa. Napakaarte mo naman. Sambit ko pa at bumalik sa aking pwesto. Sakto namang pagbalik ko ay siyang pagdating ng nanay ko. Tinanong nga niya ako kung ano nga bang nangyari at bakit nagkukumpulan yung mga tao malapit doon. Wala po ma. Maiksing tugon ko lang at ipinagpatuloy na yung ginagawa. Lumapit naman sa nagkukumpulan yung aking ina. At nung tapunan ko nga siya ng tingin, ay nakita kong tinutulungan niya na makatayo yung ale, na noon ay hindi pa rin nga nakakatayo. Maya-maya pa ay nanggagalaitin na sa galit yung nanay ko
habang naglalakad pabalik. Pagkalapit nito ay walang pagdadalawang isip na tinutukan niya yung ulo ko ng kanyang bitbit na pangbugaw ng langaw. Sabay sabing, "Ano na naman ba yung nakain mo? At ganun yung ginawa mo doon sa babae?" Sabi pa nga po nito, "Anong pinagsasabi mo? Wala naman akong ginawa doon sa babae ah. Siya pa nga yung nanguna, kaya binalik ko lamang sa kanya yung kanyang ginawa." Pagrarason ko pa nga po noon, "Siraulo ka talagang bata ka. Kailan mo pa babaguhin yang ugali mong asal hayop? Kapag may nangyari na sa'yong hindi maganda. Alam mo, ibang-iba talaga yung ugali mo sa mga kapatid mo. Napakalayo. Saan ka ba nagmanang buwisit ka?" Tiimbagang nawika pa sa akin ng aking ina. Napapakamot na lamang ako ng ulo ko at nagsabing wag na nga niyang pakialaman pa yung ugali ko. Dahil bawat tao ay may kanya-kanyang pag-uugali. Hindi pare-pareho. "Talagang sasagot ka pa? Bahala ka sa buhay mo." Nanggigigil sa galit na wika ng aking ina. Matapos niya nga akong sermonan, ay napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib. Dahil naninikip umano yon. At anya pa, kung hindi ko raw babaguhin yung ugali ko, ay baka hindi na nga siya abutan pa ng ilang taon at mamamatay daw siya sa konsumisyon. Hindi na lamang ako umimik dahil kapag nasa ganong estado na nga yung aking ina, alam kong hindi maganda yung kanyang nararamdaman. Inabutan ko na lamang siya ng tubig at sinabihang wag na siyang magalit. Sinong hindi magagalit sa ginawa mo? Naiinis pa nitong wika matapos uminom ng tubig. Lumipas nga yung buong maghapon at hindi ko na nga kinikibo yung nanay ko. Ganoon po yung ugali ko noon, Sir Dan. Lalo na tuwing napapagalitan. Makalipas nga yung ilang araw, nakalimutan ko na rin yung pangyayaring naganap. At isang hapon, inaya ko ng kaibigan kong tawagin po nating Mariana. Pupunta raw kami sa bahay ng isa naming kaibigan na nasa Karatig Purok lang, naninirahan. Ipapaliwanag ko lang po ang daanang papunta sa bahay ng kaibigan namin ni Mariana ay nasa dulo na nga ng purok, nakatirik. At may dadaanan kaming liblib at walang kabahayan na parte. Tanging mga naglalakihang puno at mayayabong na talahiban lamang ang makikita mo sa gilid ng daanan bago makarating sa bahay ng kaibigan namin. Tinanong ko si Mariana kung ano nga bang gagawin namin sa bahay ni Annabel. Ako, anong mayroon at kailangan naming pumunta doon. Sinabi naman niyang kaarawan raw ng inaanak niya, ang panganay na anak ng kaibigan namin. At naimbitahan daw kaming pumunta sa bahay nito. Anya pa, magtatampo raw yung kaibigan namin kapag hindi kami sumipot sa paanyaya nito. Kilala naman daw namin yung babaeng yon. At mas matindi pa raw sa paslit kung magtampo. Sige na. Sasama na akong pumunta sa bahay ni Annabel. Nakasimangot ko pang tugon sa kanya. Dahil sa totoo lang po, hindi ko gustong magpupunta sa bahay ni Annabel. Bukod kasi sa may kalayuan, ay nakakatakot pa yung daanan papunta doon. Gawa ngang walang gaanong kabahayan. At kapag nagkataong merong loko-loko kang makakasalubong, ay wala kang makakatulong kaagad. Dahil malayo pa yung ibang kabahayan. Basta mamaya kita lang tayo dito sa bungad para diretso na nga tayo sa bahay ni Annabel. Wika pa ng kaibigan ko. Sige, hintayin mo na lang ako doon. Hahanap lang ako ng tiyempo na makapagpaalam ng maayos kay mama.
Medyo bad trip sa akin yun eh. Baka hindi pa nga niya ako payagan eh. Kakamot-kamot sa ulong wika ko pa nga po sa kaibigan ko. Natawa naman itong si Mariana at hindi napigilang magsabing kailan ba raw ako naging maganda sa paningin ng mga magulang ko. Alam ko naman daw noon pa na mainit nga talaga yung dugo sa akin ng pamilya ko. Kaya parang lumala na lang nga yung ugali ko noon eh. Uy, grabe ka naman. Kung makapagsalita ka, akala mo napakasama ko ng tao para sabihin mong mainit yung dugo sa akin ng pamilya ko. Saad ko pa nga sa kanya. Pinagtawanan lamang ako ng damuhong bago ito nagmamadaling maglakad palayo. Nung sumapit na nga yung takip silim, ay agara na nga akong nagbihis para kitain yung kaibigan ko sa bungad ng baryo. Matapos makapagbihis, nagpaalam na rin ako sa mga magulang ko. Gaya nga ng laging nangyayari ay wala namang nagawa yung mga ito, kundi yung pumayag na lamang dahil sa nakita nilang bihis na ako at handa nang umalis. Sa pagdaan ng ilang minuto, tinahak na nga naming dalawa ni Mariana yung daanan papunta sa bahay ni Annabel. At noong matapat na nga kami sa may liblib na lugar, may nararamdaman akong kakaiba. Naririnig ko na rin yung huni ng mga ibon na para bang naghanap ng madadapuang puno, sapagkat malapit na ring sakupin ng kadiliman yung buong paligid. Nilakihan ko na nga yung mga hakbang ko at ganoon rin yung kaibigan ko. Dahil sa totoo lang po Sir Dan, ay hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang nagtayuan yung mga balahibo ko sa aking batok. At sa pakiwari ko, ay para bang may kung anong nilalang ang nakasunod sa aming dalawa ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba yung naririnig kong kaluskusan sa paligid. At makalipas lang yung ilang sandali, nagulat na lamang ako nang biglang lumakas yung hangin na para bang biglang may paparating na kung ano. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit bigla na lang akong kinakabahan ng ganito? Inis ko pang sambit sa aking sarili. Kung hindi nyo po kasi naitatanong mga kaaswangan, ako po yung tipo ng babaeng hindi matatakotin. Ang tawag nga ng karamihan sa akin ay maton. Dahil sa bukod sa parang lalaki po ako kung kumilos, ay talagang basagolera rin po akong tao. Ngunit ng mga oras na iyon, ay hindi ko mawari kung bakit nakaramdam ako ng takot sa aking sarili. Nagmumukha tuloy akong timang na nagmamadaling maglakad. Tinawag pa nga ako ni Mariana habang nagmamadali siyang maglakad papahabol sa akin. Lumipas nga yung ilang minuto, ay nakahinga na nga ako ng maluwag nang makita ko na yung bahay ni Annabel. Sa isip ko pa, ay ang layo naman kasi ng bahay ng kaibigan naming ito at parang nasa purgatorio na. Nang tuluyan na nga kaming makalapit, ay humingi ng pasensya si Mariana. Dahil medyo natagalan nga kami sa pagpunta. Okay lang, importante nakarating kayo. Buong akala ko nga hindi na naman ninyo paunlakan yung paanyaya ko eh. Tugon pa sa amin ni Annabel. Kaagad niya nga kaming inaya sa loob ng bahay at pinaghandaan ng mga pagkain. Matapos naman naming kumain, inaya na nga niya kaming mag-inuman. Ilang oras pa yung nakalipas. Nakaramdam na nga ako ng pagkahilo at sa palagay ko ay meron akong tama ng alak. Naging maingay na rin kami noon ng kaibigan ko. Dahil lumabas na naman ang pagkapalingkera nito. Kaya kung ano-ano nga yung kayabangang ikwinikwento noon. Noong maubos na nga namin yung alak, ay nagpaalam na kami ni Mariana
at nagpresenta naman yung kaibigan naming ihatid niya kami ni Mariana kasama yung kanyang asawa, kahit hanggang sa bungad lang daw ng purok. Mariin naman kaming tumangging ihatid dahil kayang-kaya naman naming maglakad. Isa pa, medyo hindi pa naman kami gaanong nalasing. Ganoon ba? O sige, ingat kayo sa inyong daanan. Diretso lang ng uwi sa bahay Dinig ko pang wika nila sa amin. Sabay kaming tumango ni Mariana at nakangising nagpaalam ulit. Matapos naming makapagpaalam ay kaagad na kaming naglakad. Sa katagalan kong paglalakad, pakiramdam ko noon, pabalik-balik na lamang kami ng kaibigan ko sa aming nilalakaran. Malapit doon sa may malaking puno ng balete. Akmang maglalakad pa sana ako nang bigla na lang kong may nasipat na babaeng nakatayo malapit doon sa puno. Nung tignan ko nga po yon, ay nanilisik yung kanyang mga mata at namumula at nakakatakot po yung pagmasdan. Nanlilisik na nakatitig ito sa kinaroroonan naming magkaibigan at naririnig ko ang bawat paghinga nito na para bang napapasinghap-singhap at sandali ko pang tinitigan yung babaeng yon. At matapos kong matignang maigi, ay nakumpirma ko ngang ito yung babaeng ipinahiya ko sa may talipapa. Pakiramdam ko'y tinakasan ako ng kaluluwa ng mga oras na yon. Lalo na nga nang makita ko na bigla itong kumaripas ng takbo papalapit sa akin. Kaya naman hindi ako nakapaghanda at dahil sa pagkagulat ay hindi ako nakagalaw mula sa aking kinatatayuan. Maya-maya pa, sa isang mabilis lang na sandali, ay naging isa na po yung nakakapangilabot na aswang. At walang ano-ano, ay bigla na lang akong sinunggaban ito at nagpagulong-gulong kamit walang habas na pinagkakalmot ako. Napasigaw na ako at humihingi ng tulong sa kaibigan ko. Nakita ko namang kaagad na kumilos si Mariana. Pumulot ito ng may kalakihang bato at malakas na ipinukpok doon sa aswang. Ngunit kahit ginawa na ngayon ni Mariana, ay hindi pa rin ito natinag. Maya-maya pa ay nakita ko nga yung asawa ni Annabel at kasunod nitong nagtatakbo yung kaibigan ko. Pagkalapit ng asawa ni Annabel, agarang pinaghampas nito ng kawayang putol yung nilalang. Kung kaya't kumaripas na po ito ng takbo papasok sa may talahiban. Kaagad na nga akong tinulungang makatayo ng mga kaibigan ko. Inakay nila ako pabalik sa bahay ni Annabel upang gamutin yung mga sugat na aking tinamo. Mabuti na nga lang talaga at naisipan naming sundan kayo. Hindi kasi ako mapalagay, kaya sinabihan ko na yung asawa ko na sundan namin kayo ni Mariana. Wika pa nga ni Annabel noon. Simula nga nang mangyari sa akin yon, Sir Dan, ipinangako ko na sa aking sarili na babaguhin ko na yung aking masamang ugali. At habaan ko na rin yung aking pasensya. Dahil ayoko nang mangyari ulit sa akin yung nakakatakot kong karanasang yon. Dahil lang sa pag-uugali ko na talagang parang asal hayop. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po.